Hi guys! Welcome to our channel. So for today's video guys, sasabihin ko sa inyo kung saan ko si Mr. nakilala. So bago pa dyan, sasabihin ko sa inyo kung ano ang trabaho ko bago ko makilala si Mr. Ako ay isang construction worker. Mula 2011 hanggang 2023, sa construction po ako nagtatrabaho bilang isang safety officer. So that time guys, before ko na-meet si Mr., meron po akong kachat din na foreigner. So, nagkita kami nung foreigner na yon last 2022. And then, gusto niya makilala ang pamilya ko. So, dinala ko siya dun sa pamilya ko. So, nung time na yon, nagtiwala talaga ako sa kanya kasi matagal-tagal kaming magka-chat. So, hindi ko alam na yung foreigner na pala na yun ay marami pala siyang ka-chat na iba. Marami siyang babae. So, marami akong nadiskubrihan nung after nung pinakilala ko siya sa pamilya ko. So, yung time na yun, sobra nawalan ako ng gana, sobra nadismaya ako, nalungkot ako, nahiya ako sa pamilya ko kasi pinakilala ko siya sa pamilya ko eh. Tapos, ganun pala, hindi pala siya totoo. So, ayun. Nagdesisyon ako na maghiwalay kami. So, bumalik uli ako sa trabaho ko kasi may trabaho nga ako. Bumalik uli ako sa trabaho ko. Then, pagka December 2022, umuwi ako ng probinsya namin uli kasi doon ako magpapasko. Tapos noon, 2023, January 7, bumalik uli ako ng Manila. So, habang nasa airport ako, may nakita ako na dalawang foreigner. Tapos, mayroon silang kasama na siguro mga asawa nila yung kasama nila. So, nakaupo lang sila doon sa gilid dahil yung time na yun, sobrang daming pasahero dahil delay yung flight namin. So, wala na kaming mahalos yung iba, wala nang maupuan. So, ang ginawa ko, nandun lang ako sa gilid, nakatingin ako sa kanila. Yung isang foreigner, naalagaan niya yung asawa niya, tapos yung hinihilot niya yung ulo ng babae. Tapos, alam mo yon, yung tinitingnan ko sila, sabi ko, sobrang nalungkot ako na, kasi naalala ko nga yung nangyari doon sa foreigner na naging kachat ko. Sabi ko talaga sa sarili ko na, sabi ko, sana Lord, sabi ko, bigyan mo rin ako ng tao na mamahalin ako ng totoo. Sabi ko, sana yung katulad ng ganong tao ang matagpuan ko. Alam mo yon So, fast forward tayo, nasa trabaho na ako. Nung nasa trabaho na ako, that time, nanonood ako ng TikTok, tapos may nagla-live na isang TikToker siya, ang napangasawa niya, foreigner din. So, may mga nagtanong sa kanya, "Uy, saan mo nakilala yung foreigner mo?" Sabi niya, "Sa ganitong site ko nakilala yung foreigner ko." Sabi niya ganon. Sa pinalab.com. So, pinalab.com yung site na sinabi niya, yung app na yun. So, ako naman, nag-install ako ng app na yun. Then, after ko mag-sign up doon, ngayon, tiningnan ko lahat ng mga foreigner na sa tingin ko okay, nilike ko sila lahat. So, ngayon ang nangyari, yung asawa ko lang yung bukod tanging nag-reply sa akin. Sabi niya, nagpakilala siya sa akin, ganito, ganyan. So, nung tiningnan ko, ay, puti, sabi ko, feeling ko ay puti ito, baka hindi ako magustuhan ito, baka babaero to. So, ganon. So, hindi naman, sa isip ko lang yun ha. Tapos sabi ko, parang baka hindi ako magustuhan ito kasi mataba ako. Sabi ko, although naman morena ako. Pero alam mo yon, yung sa tingin ko kasi pag puti, parang mahilig sila sa mga payat, sexy, ganyan. So, medyo chubby ako. Sabi ko, parang hindi ako magustuhan nito. Sabi ko, pero nireplyan ko pa din siya. Nag-hello ako sa kanya. Tapos, after nun, nag-iwan siya ng message sa akin. Sabi niya, pwede ba sa WhatsApp tayo mag-usap kasi hindi ako lagi nag-open dito. Tapos ngayon, sabi niya, iwan ko itong number ko, i-add mo ako sa WhatsApp, i-message mo ako. So, ako naman nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, ikaw na lang mag-add sa akin sa WhatsApp kasi di ko alam. Tapos ngayon, bandang hapon, nag-message siya sa akin sa WhatsApp. Sabi niya, ako to, sige nito, ganyan. So, ayun. Magka-chat na kami mula doon nung time na yun na binigay niya
nag-message siya sa akin sa WhatsApp. So doon na, kunintunan niya yung buhay niya. Sabi niya, kunintunan niya, nagpakilala siya, kung taga saan siya, taga ganito siya. So, ayun, nagkwentuhan na kami. Sinabi ko rin sa kanya yung mga nakaraan ko. Sabi ko, ganito, ganyan nangyari sa akin. So, ang siya din pala, papunta siya ng Pilipinas nung time na yon. So, nakapag-book na siya ng ticket, nakapag-book na siya ng hotel kasi that time, mayroon siyang Pinay din na nakarelasyon. May Pinay siya na nakarelasyon nung time na yon. Tapos, nung nag-book na siya ng ticket, nag-book na siya ng hotel, yung Pinay bigla na lang naglaho. So, parang after 3 months yata nung nag-book siya ng ticket, hindi nawala na yung Pinay, hindi na nagparamdam sa kanya. So, wala naman daw siya magagawa kasi hindi na nga nagparamdam yung Pinay sa kanya. And then, sabi niya, sayang naman daw yung ticket kung hindi niya ipagpatuloy yung pagbakasyon niya sa Pilipinas. And then, yun na, nagkwentuhan na kami, ganyan-ganyan. So, sabi ko sa kanya, okay lang yan. Sabi ko, enjoy mo lang yung pagbakasyon mo sa Pilipinas. Sabi ko, mag-iingat ka lang sa mga ganito. So, sinabi niya lahat na alam niya na mga ganito, alam niya kung saan yung delikadong lugar sa Manila, mga ganyan. So, sabi ko sa kanya, okay, sabi ko, kasi yun nga, mayroon siyang nakarelasyon na Pinay. Tapos, ako naman din, kaka-chat lang namin nung time na yun, 1 day pa lang, nung magkakilala kami sa dating site. And then, sabi ko sa kanya, oo, sabi ko ganon, marami talaga ang delikadong lugar, sabi ko, pero nasa sayo naman yan kung saan mo gustong pumunta sa Pilipinas, sabi ko ganon sa kanya. And then, sabi niya, kung magpunta daw siya ng Pilipinas, kung pwede daw magkita kami. Sabi ko, oo, sige, walang problema. Sabi ko, kasi nandito lang naman ako. Sabi ko, i-message mo lang ako pag nasa Pilipinas ka na. So, yung time na yon na magka-chat kami mula day 1 hanggang day 9. So, pagka day 9, January 30, flight na niya papuntang Pilipinas. Nagkakilala kami January 20. Nagkakilala kami sa dating site January 20. Mula nung January 20 na yun hanggang January 30, magka-chat kami. Wala kaming tigil ng chat at tumatawag siya sa akin. So, parang wala kaming totaling pinag-uusapan na ang pinag-usapan lang namin na magkita kami pag nasa Pilipinas na siya. So, nung dumating siya sa Pilipinas, sabi niya sa akin, ito yung address ko, nandito ako. So, sabi ko sa kanya, bukas magkita tayo kasi may trabaho ako ngayon. So, nagpunta ako doon sa Makati, sa tinitirhan niya. So, nung nagpunta ako sa Makati, sabi ko sa kanya, sabi ko, nandito na ako. Sabi ko, itong building na tinitirhan mo, kami ang gumawa nito nung construction to. Sabi ko sa kanya, sabi niya, oh talaga. Alam mo yung parang inano kami, kami, tagpo ng tadhana. Parang gano'n na ang hirap i-explain. Tapos alam mo yon na yung time na yon na nagbaka sakali siyang sumali sa dating site ulit para makahanap ng Pinay. Tas ako naman nung time na yon, first day kong mag-sign in sa dating site na yun para maghanap ng AFAM. So, paras kaming dalawa galing sa breakup or yung parang relasyon na hindi maganda ba. So, paras kaming dalawa. Tapos yun nga, nang nasa tirahan siya, kung saan siya nakatira sa Makati, yun yung construction na ginagawa namin noon. So, nung sabi niya sa akin, sige, hintay ka sa lobby kasi magbibihis daw siya. So, habang nandun ako sa lobby, nakaupo, may gwardiya na pumasok sa lobby. Sabi niya, yung gwardiya, kilala niya ako. Sabi niya, oy, nandito ka. Sabi niya gano'n. So, nandoon pa siya. Mula nung construction pa lang yung building na yun, hanggang ngayon, nandoon pa rin siya nagtrabaho. So, nagulat yung asawa ko. Sabi niya, oh, talaga, magkakilala kayo. So, parang iniisip nung asawa ko na talagang nagsasabi ako ng totoo. So, parang nasa isip lang niya yun. Pero sinabi niya yun nung after namin kinasal na parang doon daw siya nagkakuha ng idea na itong babae na to, gusto ko itong pakasalan, yung parang ganon. So, fast forward tayo, nasa labas kami, and then, after noon, nag-usap kami, sabi niya sa akin, ano bang plano mo? Sabi niya, anong plano mo? Kasi, ang plano ko, sabi niya, ako kasi, gusto ko nang mapangasawa. Sabi niya ganon sa akin. So, hindi ako nakasagot kasi, gusto mo nang mapangasawa? Alam mo yun, yung parang, sabi ko, ilang days lang kami magka-chat, tapos ngayon sabi ko hindi ako makasagot, tapos bakit daw ako nandun sa site na yon? Sabi ko ganun sa kanya, ako din gusto ko rin na mapangasawa.
Sabi ko, ayoko na ng boyfriend. Gusto ko ng mapangasawa. Gusto ko ng seryosong tao. Sabi ko ganun sa kanya. So, hindi siya sumagot. Hindi siya sumagot nung time na yon. Sabi niya, dito ka matulog sa, sa kundo kung gusto mo. Sabi ko sa kanya, hindi ako pwede nga mag-absent kasi may trabaho ako at kakapasok ko lang sa trabaho ko. So, sabi ko sa kanya, pwede naman ako dito mag-uwi sa'yo, pero papasok pa rin ako araw-araw kasi kailangan kong pumasok dahil kakapasok ko nga lang. So, yun. Nandun na ako na umuwi sa kanya. Pagising ko sa umaga, lagi siya talagang, asikaso siya sa akin, pinalagaan niya ako, tinitimplahan niya ako ng kape, ganyan. Then, hahatid niya ako doon sa bus station. Then, 3 araw na umuwi ako doon sa kanya. Hindi ko na siya makontak. Tapos sabi ko, hindi ko na siya makontak. Sabi ko, minessage ko siya. Sabi ko, kung nasa labas ka, okay lang. Mag-message ka na lang kung hihintayin kita. Sabi kong ganon. Hindi siya. Hanggang sa nakarating ako dun sa bus, babaan ng bus sa Ayala. So, pagkababa ko ng bus, hindi ko alam na nandun pala siya nag-aabang sa akin. May dala-dala siyang bouquet ng bulaklak. Sabi ko. Tapos alam mo, hiyang-hiya ako kasi yung itsura ko, galing ako ng construction. So wala akong ayos talaga. At saka isa pa, hindi talaga ako mahilig mag-ayos-ayos. Tapos ngayon, sabi ko, nandoon siya. Dala-dala niya yung bulaklak. Sabi ko, sabi kong ganun, hiyang-hiya ako. Tapos labasan nyo ng mga call center, sabi. Yung mga tao, lalo na yung mga bakla, talagang naghiyawan sila sa akin. Hiyang-hiya talaga ako, sabi ko, naiiyak ako kasi, alam mo yun, yung hindi ko inasahan na may tao na magaganon sa akin, may tao na magbigay sa akin ng halaga. So, sobra talaga, alam mo yung naiiyak ako na hindi ko maintindihan yung sarili ko. Sabi niya sa akin, sabi niya, deserve mo to, sabi niya. Gusto kitang i-surprise kasi, napakasipag mong tao, sabi niya ganon sa akin, napakasimple mong tao, sabi niya, deserve mo na maging masaya, sabi niya ganon sa akin. Sabi ko, tapos yun na, okay na, sabi niya. Then after nun, sabi niya sa akin, pwede ba kitang ayain sa Boracay? Sabi ko sa kanya, kailan? Sabi niya, next week, pupunta daw siya ng Boracay. Kung pwede daw ako, magpaalam daw ako sa amo ko. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, kasi yung leave mo babayaran ko. So, ako naman, sabi ko, sige, okay, sige, magpaalam ako sa amo ko. So, fast forward, nagpunta na kami, nasa Boracay na kami. So, one day, nung nasa Boracay kami, sabi ko sa kanya, tara na, sabi ko, kasi yung pagkain doon sa Boracay, libre yung almusal. So, sabi ko sa kanya, hanggang 10 AM lang yon. So, that time, sabi ko sa kanya, tara na, mag-almusal na tayo. Tapos, sabi niya sa akin, mamaya na kasi antok pa ako. So, ako naman, gutom na ako kasi bandang 9:00, hindi pa rin siya bumababa. So, tapos, ang ginawa ko, lumabas ako doon sa terrace, kausap ko yung mga kapatid ko. Tapos, syempre, hindi ko alam na naingayan siya sa akin. Nagalit siya sa akin. Tapos, di pumasok ako sa loob. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ang ingay ko daw. Sabi ko, okay, sorry. Sabi ko, sige, bababa na lang ako, kakain ako. Tapos, sabi niya, hindi, sasama na daw siya. Bumaba kami, kumain kami. Talagang moody siya. Alam mo, habang kumakain kami, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ano ba problema mo? Sabi niya, wala naman. Sabi niya, wala akong problema. Sabi niya, siguro sa susunod, sabi niya, ibibili na lang kita ng ticket. Sabi niya, ikaw na lang yung bumisita sa akin doon sa Belgium. Sabi niya ganun. Sabi ko, sa isip-isip ko parang, wala pala itong pangarap sa akin. Sabi ko, wala pala to kasi parang gusto lang niya pala na bumisita ako doon sa Belgium. So, yung time na yon, parang nalungkot ako, sabi ko sa kanya. Nalungkot ako, tapos sabi niya, pwede naman siguro kitang imbitahan na pumasyal ka sa Belgium, ganyan-ganyan. So, hindi ako sumagot. Din kasi naisip ko nga, okay, so, yun. And then, paghapon nun, bumalik siya uli pagkatapos namin kumain, bumalik siya uli sa higaan, humiga uli siya. So, sinisip ko, ano bang kasalanan ko? Ba't sinisimangutan niya ako? Then, after nun, sabi niya sa akin, matutulog muna daw siya, papahinga muna daw siya. Then after nun, magsa-sunset kami. Then sabi ko sa kanya, okay, sige, walang problema. So nung naghintay kami na mag-alas 4 ng hapon kasi nga mag-aabang kami ng sunset. And then,
alas 3 na, sabi ko sa kanya, magbibihis ako kasi alas 3 na. So, pagdating lang alas 4, sabi ko, uy, alas 4 na, sabi ko, mag-uumpisa na yung sunset, sabi niya, mamaya na kasi pagod ako. Tapos sabi ko, sige, sabi ko sa kanya, nung pagkabandang 4:30 yata yun, sabi ko sa kanya, lalabas ako na lang yung magsasunset kung ayaw mo. Tapos sabi niya, hindi, sasama daw siya, ngayon, tumayo siya. Wala talaga ako sa mood. Sobrang nalungkot ako kasi hindi ko akalain na wala naman akong ginawang masama. Hindi ko alam kung bakit ganun siya, bakit moody siya nung araw na yon. So, lumabas kami. Pagkalabas namin, sabi niya, nung nasa labas na kami, masaya na siya. Sabi niya sa akin, dito ka, picture ka dito. Sabi niya ganun sa akin, dito ka, posing ka dito. Tapos, ganun biglang nag-iba yung mood niya. Sabi niya, picture ka dito. Ako naman, sige, picture, ganyan. Then, pagkadating namin sa bandang dulo na sabi niya, yung araw palubog na. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, dito na lang muna tayo. Sabi niya, dito na lang muna tayo kasi palubog na yung araw. Hintayin natin na lumubog yung araw. So, ako naman din, sabi ko, sige, okay lang din. Nag-video ako ganyan. Tapos, lumapit siya sa akin. Sabi niya sa akin, ito yung sabi niya, lahat daw, sinubok daw niya ako kung ano yung ugali ko talaga. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, hindi ko alam na hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya. And then, sabi niya sa akin, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sabi niya, gusto kitang makasama habang buhay. Sabi niya ganun sa akin. And then, lumapit siya sa akin. Kinis niya yung noo ko. And then, sabi niya sa akin, ngayon sasabihin ko sa'yo, itatanong ko sa'yo, sana tanggapin mo. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, lumuhod siya. Lumuhod siya. Sabi ko, tapos hindi ko alam na may dala-dala pala siyang singsing. Tapos lumuhod siya, sabi niya, tatanggapin mo ba ako sa buhay mo? Alam mo yung hindi ko, as in talaga, pag nangyari pala sa totoong buhay mo, wala, as in, talagang, alam mo ba kung ano lang yung sinagot ko? Sabi ko, salamat. Naghiya ako. Sabi ko, salamat. Yun lang sinagot ko talaga. Hindi ako nakasagot, hindi ako nakapagsalita kasi nabigla ako. Kasi alam mo yun, 2 weeks lang kaming magkakilala tapos nag-propose na siya agad sa akin. Yung gano'n na hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Sabi ko, saan ka kumuha ng ideya? Saan ka kumuha ng anong size ng singsing? Talagang hinula-hulaan lang daw talaga niya yon. Sabi niya, gusto daw niya nung time na yun itanong sa best friend ko. Pero ayaw daw niya, baka daw kasi magduda ako. So, talagang wala, sabi niya, ganun. So, alam mo yon yung sobra, yung palang hindi mo inaasahan, hindi mo ine-expect, no, na dadating sa'yo. At saka, wala akong ibang pinagdadasal nung mga panahon na down ako. Ang sabi ko lang talaga, isurrender ko kay Lord lahat ng pain. Sabi ko, bahala na si Lord sa akin. Kung bigyan man niya ako ng makasama habang buhay o hindi, okay lang, sabi ko. Basta parang ayaw ko na mangarap. Yun, sobra talaga. Naiyak talaga ako. Iyak ako ng iyak nung time na yun. Kasi hindi ko inaasahan Sobrang hindi ko inaasahan na mag-propose sa akin yung asawa ko. So, yun lang. So, maraming salamat guys. Sa susunod uli, ikukwento ko sa inyo ang part 2. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you.